Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun. Nagkamali ka na sinagasaan. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako eh. Awat ba yun nakit ka? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Ang paboritong kontrabida ni The King Fernando Poe Jr. ay si Paquito Diaz. Maangas, brusco, mabagsik, malupit sa pelikula ngunit mabait sa tunay na buhay. Walang bidang kinatakutan at inatrasan, ito ang imaheng iniwan ng premyadong kontrabidang si Paquito Diaz, na napanood sa halos 2,000 pelikula. Sa dami ng pagkakataon na pinahirapan niya ang mga bida sa Philippine action movies, gaya ni Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada, mahirap na marahil na makalimutan ng mga fans, ang mukha ni Paquito na madalas bumugbog sa kanilang idolo. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Isinilang si Francisco Bastillos Diaz, o mas kilala natin bilang si Paquito Diaz, noong May 28, 1932 sa Arayat, Pampanga. Siya ang ikalima sa 8 anak ng kanyang Mexicanong ama, at Pinay na ina. Bukod sa pagiging artista, naunang nakilala si Paquito, sa larangan ng basketball nang maglaro siya kasama ang kapatid na si Romy Diaz, sa Far Eastern University. Siya rin ang nagpasikat sa FEU, at nagbigay ng karangalan, dahil sa galing niyang maglaro ng basketball. Napakaseryoso nila. Nakikita po ninyo si Paquito Diaz, pumasok na po para sa red team, sila nangunguna. Ang pelikulang, Son of Kung Fu noong 1957, ang kauna-unahang pelikula ni Paquito. At dahil sa kanyang maangas na hitsura, signature na bigote, at astig na porma, naging madalas nitong gampanan ang karakter ng isang kontrabida. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na nagsunod-sunod ang mga pelikulang ginagawa niya bilang kalaban ng mga bida. Napanood siya sa halos 2,000 pelikula, kabilang ang Tough Guy noong 1959, Sumpa at Pangako noong 1959, Low Waist Gang Joins the Armed Forces noong 1960, at Nagsasalitang Kalansay noong 1961. Nagkita rin tayo, Hernandez Zuniga. Ngayong ko susubukin, ang matagal ko nang ibig malaman. Alam kong mabilis ka, dahil tinalo mo si Alonso. Ngunit naniniwala ko, nakikita kong mabilis kaysa sayo. Tunay ngang isa si Paquito sa nagbigay ningning sa mga bidang karakter na kanyang binugbog at pinahirapan. Isa sa pinakamagaling na artistang kontrabida ng pelikulang Pilipino, at isa sa pinakamagaling na ka-fight scene. Kamali ka ng binabangga, Karding Villamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, bumalik ka sa lupa. Balik! Pinahirapan din ito ang naglalakihang action star sa bansa, tulad nina Joseph Estrada sa Asyong Salonga, 1961, Kapit sa Patalim, 1962, Kilabot sa Daang Bakal, 1963, at Labanang Lalaki. 1965, bukod sa aksyon, nakitaan din ng talento si Paquito sa komedya at mga sexy films. Napanood ito kasama ang beauty queen at aktres na si Maria Isabel Lopez sa Isla, 1985, Escort Girls, 1985, at Isang Kumot, Tatlong Unan, 1986. Nakasama rin ni Paquito, si Van Dolph at ang kanyang ama na hari ng komedya na si Dolphy, at ang dating child wonder na si Nino Mulak sa mga pelikulang komedya ang tema. Rasyonan mo? Binabayaran naman kita eh! Pasensya na ho, Ma'am Pondo. Pero kailangan talaga uunahin si Ma'am Brando. Bakit? Inunong pa sa akin yung matandang yun? Kasi ho, mas malaki magbayad si Ma'am Brando. Sabi niya, kuripot daw kayo. Sinabi niya yun? Kuripot ako? Yes! Kabilang din sa mga papel ni Paquito bilang kontrabida, ay ang walang matigas na tinapay sa mainit na kape,
at ang dalubhasa ni Fernando Poe Jr., kung saan, gumanap din ang kanyang kapatid na si Romy Diaz, kasama si Dindo Arroyo bilang mga pangunahing kontrabida ng pelikula. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit di mo sinabi agad? Ay! Gumanap din si Paquito Diaz sa mga pelikulang Bobo Cop, isang comedy film kung saan gumaganap siya bilang isang pulis na pinagbibidahan ni Joey Marquez, kasama si Max Alvarado bilang pangunahing kontrabida, ang Eagle Squad, kung saan gumanap siya bilang isang mahusay na pulis kasama sina Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Edu Manzano, Ricky Davao, Monsur del Rosario, at si Jaime Fabregas bilang pangunahing antagonist. Ipinakita niya ang kanyang papel bilang isang NBI informer sa Doriong Dorobo, NBI na pinagbibidahan ni Eddie Garcia, at Eddie Gutierrez bilang corrupt police chief superintendent, ang pelikulang Squala, bilang ama ng karakter ng kanyang anak na si Joko Diaz, kasama sina John Regala, at Dick Israel na mga kontrabida, ang Bedro Brothers, kasama si Jimmy Santos at Berting Labra. Ginagampanan niya ang role ni Ramon, isang office manager sa comedy film na gawa na Ang Bala Para Sa Akin, na pinagbidahan ni Vic Soto, at Panchito Alba kasama si Ruel Vernal bilang pangunahing antagonist. Ang Estudyante Blues, bilang ama rin ng karakter ng kanyang anak na si Joko Diaz, at Pera o Bayong, bilang Don Juanito na pinagbibidahan ni Willie Revillame, John Estrada, at Randy Santiago, kasama si Mark Hill bilang kanang kamay ng kanyang karakter at pangunahing antagonist ng pelikula. Lumabas din siya sa mga kontrabida roles sa comedy films, bilang pangunahing antagonist at gayon din sa supporting, non-villain roles na karamihan ay pinagbibidahan ni Dolphy, Redford White, Vic Soto, Joey Marquez, Herbert Bautista, Joey De Leon, Jimmy Santos at ang mga yumaong aktor na sina Chiquito, Babalo, Panchito, at Rene Requestes. Nagkamit din siya ng kasikatan noong 1990s kung saan gumanap siya ng mga title roles sa dalawang comedy films, ang Daddy Goon kung saan suportado siya nina Herbert Bautista, Manilyn Renes, Eddie Gutierrez, at child performer na si Aiza Segura, at The Good, The Bad and the Ugly kung saan ibinahagi niya ang bilang kay Gabby Concepcion at komedyanteng si Rene Requestes. Sinubukan din niya ang kanyang kamay sa paggawa ng isang pelikula noong 2002 sa pamamagitan ng pelikulang Mga Batang Lansangan, na pinagbibidahan ng kanyang anak na si Joko Diaz, at matini idol na si Bobby Andrews. Matapos magdusa ng hypertension na minsan ay nakomatose, kinailangan niyang ibenta ang bahay at lupa ng pamilya kasama ang kanyang sasakyan. Ang kanyang paningin ay may kapansanan para sa parehong mga kadahilanang pangkalusugan. Siya ay na-diagnose na may pneumonia at sepsis. Nagdusa siya ng hemorrhagic stroke noong 2002 at namatay noong March 3, 2011 sa edad na 78 dahil sa mga komplikasyon mula sa pulmonya. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.